Yun, basta. Nakalagay naman sa title natin, which is may Shopee update. Hindi ko alam din sa ilaw. Sa ilaw. Bago, meron kasing update sa Shopee na feeling ko magandang well, actually, magandang update talaga siya. Kasi, lalo na yung sa mga issue na meron pa rin iilan-ilan. Lagi ko naman sinasabi, pag may defect or may problema yung binili nyong item, hindi na sa keyboard, sa kahit anong binili na siya sa Shopee, Lazada, or what, pinakamadaling way is kontakin nyo yung seller. Ngayon, alam natin, meron talaga, katulad ng mga nangyari sa akin, iba, may dumi. may mga times na hindi nagre-reply yung seller, 'di ba? So sa mga ganitong pagkakataon, doon natin magagamit yung refund or return item. Ang maganda dito kasi before, eto pakita ko na lang. Hindi, sige ito. Kasi parang ganito, halimbawa to, bumili tayo ng Telesin. Before kasi, meron kang makikita pang, ito. So, iba yung itsura niya before, parang meron ka pang kiklik na extend something, parang, di ko na matanda yung exact word, extend order, parang ganun, na pag na-receive mo yung item, 3 days lang. So, kailangan mo bang i-click yun, parang extend, para ma-check mo or what. Unlike ngayon, pagka na dumating sa yung items, meron kang total of 7, 10. Kaya na siya dumating. 21. Uy, tagal. Parang ito. Dumating siya nung September 21. Tapos, pwede natin siyang i-return hanggang October 6. Tama ba? Tagal nun na. September 21. Ang iniisip ko kasi, lagpas 1 week. So, hindi mo na kailangan mag-extra effort na para pumindot ng yun. Kasi, katulad nung nangyari sa akin, meron akong hindi ko na matandaan kung ano. Meron akong item na dumating na nasa gala kami nun. Siyempre, pagdating ng item, tinamaan ng Sabado, Linggo, tapos, yun nga, weekends, tapos, hindi ko naman nagalaw, nandun, nakalapaglan dyan. Hindi ko na nabalik. Wala, pero kasi may problema dun sa item na yun. Pero etong parang, siguro marami rin nagreklamo sa kanila or marami rin nag-request ng ganito. At least, may ano ka na, may protection ka na kung sakali man hindi mangyaring ganun. Pero eto, ngayon, pag hindi mo pa rin na-check ng ilang araw or linggo, problema mo na yan. Anyway, so ito na nga, mangyayari is pag dumating sa'yo at may problema nga yung item mo at hindi nagre-reply yung seller kung ano man rason niya, yan, click mo lang yung item, yung order details, balik tayo. Alam ba ito? Kiklik ko to kasi lalabas yung address ko, so minimize, ano ko lang, move ko lang. Yan, so lalabas dito and then meron kang option for return refund, click mo lang yan. Return refund, tapos receive, blah blah blah, nandiyan na naman, pipili ka na lang. Yan. So, syempre, kailangan mo maglagay ng reason, yung solution. Usually, sabihin na nating missing part. Yan. Yan. Return and refund, parang ganyan. Mababalik sa'yo kung gaano katagal, lagi ko nababanggit, usually 3 to 5 days. May tumagal, parang ilan lang kasi nag-dispute pa yung seller. Pero in the end, nabalik naman sa akin. One thing lang, pag sa mga gantong pagkakataon, kung napapansin yung mga previous video ko, lagi kong pinipicture yung waybill. Ito yung wala ako ngayon. Pero yun, pag dumating sa yung item, yung nakalagay doon yung address mo, tsaka yung kung saan galing yung item, picturean mo yun kasi yun yung unang itatanong nila. At tsaka kasi, pag ibabalik mo yung item, like pupunta ka sa drop off or papa-pick up mo, may pick up na ulit yung yung Shopee ngayon. Well, hindi ko alam sa lugar nyo, pero kasi dito sa amin, parang nawala yun nung
siguro yung mga after ng pandemic kasi nga hindi nagbabalikan pa lang yung mga riders. Pero ngayon meron na siya uli. So it's either i-drop off mo or papa-pick up mo yung item. Kailangan nila ng waybill. Pag wala ka nun or pag nag-drop off ka, pag nagpunta ka sa mga JNT stores or kung saan mo man i-drop off, usually meron sila nung parang printer, magbabayad ka lang ng 2 pesos para sila na magpiprint and then ipapack na nila yon. Pero pag yung rider ang pupunta, kailangan ikaw yung magpiprint. So ikaw yung magpiprint, kailangan mo rin ibalot, kaya so depende na lang depende kung paano mo gusto ibalik yung item. So yun. Tsaka importante lalo na sa kung medyo may pricey yung nabili mong item, again, if possible, okay, commercial. Pero yun nga, sabi ko pagka may medyo mahal yung binili mo item, usually mga 1,000, 2,000 pataas. If possible naman, if kaya mong i-video or kahit yung ano lang, may pa-video mo lang sa kasama mo kung hindi man. Okay, so feeling ko matatapos na natin ito. medyo marami lang tayong mga commercial, pero yun nga, kailangan kasi ng video, lalo na kung medyo pricey yung item kasi syempre for security na rin ng seller, kasi meron talagang loko-lokong mga buyer na pagka sasabihin may sira pero wala naman. So for security na lang din ng seller para, 'di ba? At least. Anyway, so yun nga, sa Shopee yun. So ang maganda kasi dito, either sa Shopee or sa Lazada or kung saan ka man bibili, siguro check mo yung pinakamalapit. yung pinakamalapit. Sorry, pinakamurang price pala kung saan ka makakabili. Bago ka bumili sa Shopee or sa Lazada or kung saan online shop man, check mo kung saan yung may pinakamura. Tsaka importante rin kung saan yung may pinakamalapit na like magre-return ka ng item. Kasi sa location ko naman, halos magkakatabi lang kaya wala akong problema doon. Pero alam ko sa ibang lugar, parang yung sa Lazada lang meron, yung sa Shopee lang. Actually yung Temu, gulat ako nakakapagbalik tayo ng item sa Temu, lalo na yung mga medyo malpak nila, di ba? So ayun, yun lang yung share natin. Pero ang ganda ng update, lalo na kasi ako, Platinum member, dami natin nabibiling dami natin nabibiling item sa Shopee, kaya wala naman masyadong wala naman masyadong nakuha benefits bukod doon sa voucher na free shipping and all. Actually, malaking tulong rin pala yun kasi magkano rin shipping na sa 100, 200 din. Tapos napapadala lang. Tapos yung voucher kasi na inaantay ko, yung sa mga nagtatanong, wala naman talaga ako nakuwang special kind of voucher sa mga seller. Ang nangyari lang, matyaga lang talaga ako nag-aantay, like pag itong paparating na 9, 10, 11 or yung payday sale ng 10 or ng 15 and 30. So yun. At saka meron kasi minsan, halimbawa ngayong gabi, so check ko ng umaga, parang meron siyang lumalabas na sale. Halimbawa, nasa add to cart ko lang yun kasi pag wala tayong magagawa, check, ano mo gandang bilhin, silipin ko to. Tapos ngayong gabi, parang ngayong gabi, wala masyado. As kinabukasan, mayroon sale na para sabihin nabawasan ng mga less than 300, 400, 500. Kinakasa ko na yun. So yun lang. Tipis pero gastos pa rin, pero at least nakatipid ka ng kahit paano. Okay, so yun lang, sinishare ko lang yung updates ng Shopee, lalo na yung sa pagre-return ng item, napakalaking tulong yun. Feeling ko nga mas maganda nga bumili sa mga ganto unlike dun sa mga physical store, kasi physical store nagbabayad pa sila nung di ba? Nagbabayad pa sila nung bayad sa pwesto. Pero maganda kasi doon, nakikita mo yung item. Unlike nung dito, parang surprise ang katulad ng ginagawa natin. Pag dumating, ganito pala itsura. So, yun lang. Sige na, dito na natin tatapusin. Medyo mahaba. Pare-parehas lang yun. Pati sa Amazon, ganun lang din. Yung Amazon naman kasi, pinagkaiba lang nun is mostly return items. Yung re-return mo items na re-refund nila. Hindi ko sure ngayon sa mga. Pero kasi nung mga recently, nire-refund lang nila kasi from US pa galing, di ba? Pag napatunayan mo naman may problema yung item. Pero kasi halos lahat ng mga nakausap ko, yung video natin nakaraan, parang sinasabi nila nire-refund lang. Pero
Anyway, kanya-kanyang baka maging iba yung kwento mo sa kwento ko. So, again, iba-iba yun. Pero anyway, so yun lang. Dito na natin tatapusin. So, kung sa mga natatakot bumili dyan lang, medyo mahal-mahal na items. Again, pag may problema yung item, kontakin nyo agad seller. Huwag na kayo magtanong ng paano ganito, paano ganyan. Although, pwede mo naman syempre i-try, di ba? Pero kung obvious na issue naman talaga, lalo na hindi, nagigets ko naman kasi hindi naman lahat na technical na tao at matcheck yung mga items, pero comment kayo, siguro bigyan 1-2 araw ngayon pag walang nagre-reply o walang tumutulong sa inyo, kontakin yung seller. Pag hindi nag-reply seller, balik yung item. So yun lang, sige na, bye bye na guys, babu.